Minsan kailangan mo ring gumamit ng masasakit na salita para lang may matauhan sa kanilang ginagawa. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Ders TV. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Pwede nyo siyang bisitahin at masuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy mga tagapanood, muli po kayong iniimbitahan. Lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na wag po sanang makalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. Gumawa po si Joey De Leon ng tula na tunay na mabigat na banat ni Joey De Leon. Ito sa mga kalaban na walang ibang ginawa kundi mamuna ng mamuna sa mga nakikita po sa kanilang show. Sabi nga po ni Joey De Leon, ayon kay Michael Bitoy GMA, isinatulan ng ang poet nyo or ni Joey De Leon, mahirap na ngayong magpatawa. Marami na ngayong namumuna. Tingin nila, mas magaling sila. Sila ang dapat narito pala. E ano ang tawag sa kanila? Kung sa lugar mo'y ang tagal mo na. Mas kwela sila palagay nila. Ayon, inggetero't inggitera. So, totoo po, mahirap magpatawa ngayon dahil marami nang namumuna at tumahanap ng butas sa kanila. Sa kagustuhang ang kapalaran ng Showtime ay magaya po ng EAP. Kaya naman mga kalaban, gumagawa ng paraan para TBJ ay mapabagsak nila. Akala ng mga namumunang ito'y sila'y magagaling, samantalang ang TBJ matagal na sa industriyang kanilang ginagalawan. Tama nga naman ang sabi ni Joey na kung sila kaya ang pumalit sa pwesto ng TBJ. No, napakahirap pong magpatawa tapos samahan pa po ng society na mapamuna. Hindi na alam talaga kung saang lulugar talaga. Pero isa lang po ang masasabi ko, wag na lang pansinin ng TBJ ang mga namumuna bagkus sila ay magpatuloy lang dahil masasawa din ang mga yan sa ginagawa nila. Nice one, Boss Joey, no? Tunay na durog ang kalaban sa banat mong yan. Kahit hilahin kayo pababa ng mga inggitero at inggitera, lalo kayong itataas. Basta lalo nyo lang pong pagbutihan ang ginagawa nyo sa industriyang inyong ginagalawan. So parang itong sinabi ko parang tula na din, ano? So medyo may konting alam din tayo sa tula. Kaya naman na binirahan din natin ng tula. Nang sa ganun, mapantayan natin itong birada ni Joey De Leon sa mga bashers na walang ginawa kundi mamuna sa mga ginagawa nila. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Real talk po mga tagapanood, nagiging sensitibo po talaga ngayon yung mga manunood na kahit konting kibot na lang po ay ginagawa na po ng issue. Yung mga patawa po dati na talagang katanggap-tanggap naman at katawa-tawa na medyo green ng konti pero nakakatuwa, ngayon po binibigyan na po ng masamang kulay. Asa na po ba papunta ngayon ang komedya? Dapat po ba yung comedy ngayon puro seryosong bagay na dapat pagtawanan na lang at hindi nahaluan ng konting green joke na medyo makikiliti naman yung imahinasyon? Asa na po ba yung dating comedy na mamahalin natin mga tagapanood kahit sabihin natin simple lang yung pagpapatawa na yan pero may halong kagrinan, talagang papatok mga tagapanood. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yan. Dahil napaka-sensitibo na ng mga manunod. Hindi ko nga po alam kung talagang sensitibo sila sa in a way na parang gusto lang nila iayos yung mga mapapanood nila dahil napapanood ng bata. O sensitibo po sila dahil lang po ang pinag-iinitan nila o gagawa ng comedy na yun yung mga taong hindi po nila gusto. Hindi ko po maintindihan mga tagapanood. Kasi mas matindi pa nga po magpatawa
o mag-green jokes yung mga taong wala sa wala sa entertainment, to mga tagapanood dun sa kali-kali lang. Ayun talaga, matindi po talaga mag-green joke yun. Na talagang hindi lang green joke mismo eh. Kahit yung ginagawa nilang mga kalokohan eh, sinasamahan nila ng komedya para lang makapagpatawa. Di po ba mga tagapanood? Pero pagdating po sa television, eh bawal na po. Pinagbabawal po nila, ira-report ka kaagad sa MTRCB, reklamo doon, reklamo po dito. Hindi po pa mga tagapanood, parang hindi po makatuwiran eh. 'Di ba? Parang sige, gawin na lang po natin, tanggalin na lang natin yung camera, sa radyo na lang natin pakinggan, 'di ba? Wag na natin panoorin sa television. Kasi nagiging sensitibo po sila eh. Kaya tama po yung poetry ni dito o yung tula na ginamit po o ginawa po ni Master Henyo dito. 'Di ba? Kung kayo yung nakakatuwa, eh di kayo pala dapat diyan. O talagang naiinggit lang kayo. Inggitero at inggitera. Nainggit ba kayo dahil sila yan, sila Master Henyo yan, TBG yan, sila yung sikat ngayon, sila yung kinikilala ngayon at hindi nyo matanggap na kahit matanda na po sila, na lagi nyo sinasabing ang matanda na, eh patok pa rin po sa masang Pilipino. Nakakatuwa pa rin po at talagang umaangat po yung kanilang rating sa kanilang bagong TV show. Yun po ba yun mga tagapanood? Kaya konting kibot na lang nila pag may nakita po kayong konting mali ay talagang sinisita ninyo at pinapalaki po ninyo at ginagawa po ninyong big deal. Ganun po ba yun? Kasi po parang yung pinag-iinitan po talaga nila mga tagapanood, yung mga gagawa po ng mga jokes mga tagapanood, eh yung AAT po, lalong-lalo na po ang mga host ng AAT, yung TBJ po mga tagapanood. Kasi tingin ko po dyan, na gusto nilang siraan dyan, eh para po maprotektahan din po nila yung It's Showtime, yung Fake Bulaga. Kasi nga po patuloy sa pamamayagpag yung AAT. Hindi po ba mga tagapanood? Kitang-kita po natin yan eh. So, yun lang po ang tanging paraan nila eh para tumagal pa sa ere o masalba pa nila yung kalagayan ng Fake Bulaga at It's Showtime. Is yung bantayan ng kamalian ng TBJ. Hahanapan po nila ng butas maski yung jokes nila eh gagawin pong big deal para po magmukhang bastos, makasalanan, walang modo, yung TBD. Ganun po yung gusto nilang gawin ngayon mga tagapanood. Kaya konting kibot po ay binabantayan po nila. So siyempre hindi naman po pwedeng hindi mag-adjust yung TBJ mga tagapanood dahil gusto nyo ganun na yung labanan. Eh di mag-a-adjust na lang po sila. Di kung kinakailangan yung jokes nila eh wala nang halong green, wala nang double meaning. Gagawin na po nila yun mga tagapanood para po sa ikasasaya ng mga haters nila. O di po ba mga tagapanood? Pero okay na rin yung mga tagapanood kasi masasayang po yung pinaghirapan ng TBJ kapag patuloy pong nahahanapan sila ng butas ng kamalian na kahit hindi naman po talaga mali, ginagawan po talaga nila ng kamalian, ginagawan po nila ng big deal. Di ba? Sayang po yung effort nga ngayong lumalaki at nagiging tanyag po lalo yung AAT nila, di ba po? So, syempre, gawin na lang po nila, sila na lang po na mag-a-adjust mga tagapanood at kitang-kita naman natin sa ginagawa nila mga tagapanood, di ba? Halos hindi po sila bumibitaw talaga ng jokes na alam nilang alanganin. 'Di ba? Talagang pinag-iisipan po nilang mabuti. At yun po yung kagandahan sa TBJ. Marunong po talagang mag-adapt. Kaya po lalong minamahal ng masang Pilipino eh. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang yung tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.